Ayan, hello po sa ating lahat. Good morning po. Ako po si Shan. Isa po ako sa nag-encounter nung Friday to Saturday. And, saan po Kasi ako sanay. Ayun. Nung first day po ng encounter, bago po sa pakiramdam ko, kasi first time po, tapos hindi ko ina-expect na ganun pala yung epekto ng encounter. Ganun pala, grabe pala kumilos si Lord. Tapos, nung deliverance, dun po ako, um, ah, dun po ako nag-sorry kay Lord. Kasi po nung may times po na nag-doubt ako sa Kanya. Ay po yung unang beses na nag-doubt ako sa Kanya. Kasi, nag-enroll po ako, tapos 2 years po akong na-stuck. Nag-enroll po ako, dapat po second year college na ako, pero na-stuck po ako, so magka-college pa lang po ako. Ilang beses po ako bumalik ng school and hindi pa rin po ako naka-enroll. Doon ko po tinanong si God kung meron po ba siya talaga, kung meron pa ba akong purpose, kung doon ako nag-doubt sa Kanya kasi alam ko sobrang makapangyarihan siya, kayang-kaya niya akong tulungan. Pero hindi niya ako inayaang mag-enroll. Sobrang desperate ko mag-aaral. Tapos, nung encounter, doon ako nag-sorry sa Kanya kasi hindi ko siya dapat tinadoubt. Kasi alam ko, meron siyang mas magandang purpose sa akin. Meron siyang better opportunity para sa akin. Kailangan ko lang siyang i-wait and kailangan ko lang magtiwala sa Kanya. Nag-sorry ako sa Kanya. Tapos, grabe yung pakiramdam kasi feel ko niyakap niya ako. And sobrang laking tulong nung encounter sa akin kasi lahat ng mabigat na pakiramdam nawala. Lahat ng mga sinarili ko lang na problema. Lahat ng mga hindi ko kayang sabihin sa family ko. Kay Lord ko po sinabi lahat. And sobrang gumaan yung pakiramdam ko. Kaya kahapon, parang na-restore yung body ko, parang nawala lahat ng bigat, sobrang gumaan. And dun sa akin ni-reveal ni Lord na kahit anong mangyari, hindi niya ako iiwan. Na kahit anong mangyari, kahit anong problemang dumaan sa buhay ko, kasama ko siya. Tapos, alam ko rin na, sabi ni Pastor sa amin na hindi mo may encounter si Lord nang hindi ka nagbabago. Ibig sabihin, pag na-encounter mo siya, pag na-feel mo siya, pag na-experience mo si Lord, talagang babaguhin ka niya. And ayun lang po. Thank you po. Good morning po sa lahat. Ako po si Althea Elise Paramenda po. And isa po ako sa mga nag-encounter kahapon na isang nakaraang araw po. So, before po mag-start yung encounter, nag-message po sa akin si Mama.
Nag-message po siya, sobrang haba. So, ang summary ko na lang, sabi niya lang sa akin, magbako ka. So, bakit nga niya ba sinabi yun? Kasi nung March, around March po, nag-away po kami ni Mama. Nag-away po kami nun kasi malala yung away na yon. Kasi nung time na yon, nag-swimming ako and hindi ako nakapag-update. Nag-update ako pero tinago ko po kasi agad yung cellphone ko. So, di po ako nakapag-update. And nung nag-chat ako, medyo nagtanong po kasi siya kung anong nangyayari. So, sabi ko, bakit di ka nag-update? So, sabi ko, ang reply ko sa kanya, nasa swimming pool ako, makakapag-CP ba ako nun? So, ganun po. Lagi po kasing pabalang po yung sagot ko sa kanila. Sa parents ko, kay Papa, kay Mama. Lagi po akong, hindi ko po alam, pero lagi akong galit. Galit po lagi yung ano ko sa kanila, sagot ko po sa kanila. And before po nun, nag-sorry po ako kay Mama kasi sobrang mali. Sobrang mali na ginagalan ko po yung parents ko. Kaya po nung encounter, sinurrender ko po lahat kay Lord. Surrender ko po na. Kasi before po, sobrang gulo ng isip ko. Sobrang gulo ng utak ko. Di ko alam kung ano nangyayari. Di ko alam kung ano dapat kong maisip. Di ko alam kung ano dapat kong maramdaman. So before nung nag-encounter na, nagde-deliverance na, iniyak ko po lahat kay Lord. Iniyak ko, kinonfess ko lahat ng sin ko. And nung time po na, nung gabi na po yun, first day, pinaluhod po kami ni Pastor and yung mga workers, isa po kasi sa workers sila Mama. And sabi ni Pastor, damhin lang po yung yakap ng mga workers and doon ko po naramdaman yung love ni Lord sa akin. Na kahit anong gawin ko, pinatawad niya pa rin ako. Na kahit anong kasalanan na gawa ko, nandyan siya, mahal na mahal pa rin ako. Doon ko naramdaman, kaya hagulgol lang ako ng hagulgol. And nung pinayakap na po ni Pastor yung mga workers, isa po sa yumakap sa akin yung nanay ko. Sobrang iyak po ako yun kasi gusto ko mag-sorry. Gusto ko mag-sorry sa mga ginawa ko. And isa rin yung ate ko. Yung ate ko kasi kinausap nila ako nun. Na sabi niya, kaming dalawa na nga lang ganun pa. Kaming dalawa na lang yung anak sa pamilya. Ganun pa yung nangyayari. Kaya sobrang thankful ako yung nangyari yung encounter kasi after nun, gumaan lahat. Nawala na yung gulo sa isip ko. Nawala na lahat ng overthink ko. Kaya ayun po. Sobrang thankful ako. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord sa binigay niya sa akin. Sa pagpapatawad sa akin. Ayun ako po. Good morning po sa lahat. Ako po si Riza and isa po ako sa mga kasamang nag-encounter and first time ko po to kasi last batch po ako po yung naiwan sa kanila. So, sobrang galing ng ginawa ni Lord sa buhay namin. Especially sa buhay ko. Kasi dun ko mas naramdaman yung comfort niya. Kung ko naramdaman yung comfort niya na hindi ko alam na kailangan ko pala. Time na siguro this past few weeks, sobrang bigat ng pakiramdam. At lahat ng iyon, hindi ko makwento kahit kanino, kahit sa family ko, even sa mga kaibigan ko. And dun pa lang sa pre-encounter namin, sa lahat ng sessions na ginawa namin, dun ako mas na-excite. Kasi narinig ko yung lahat ng message nila, lahat ng preaching na mga sinabi dun sa preaching. And dun pa lang po sa first night ng Friday, dun ko mas naramdaman yung comfort ni Lord na hindi ko makuha sa mundong to. Tapos na-realize ko sa sarili ko na may times na bakit hinahayaan ko yung sarili ko, nasaktan ako ng mundong to. Nasaktan ako ng mga tao sa mundong to.
sa gawa or sa salita or even sa mga nakakasama ko, knowing na may namatay para sa akin, knowing na niligtas niya ako, binayaran niya lahat ng kasalanan ko. Kaya doon ko mas naramdaman kung gaano ako kamahal ni Lord. Pinaramdam niya sa akin na worthy ako. Pinaramdam niya na nakikita ako, naririnig ako at karapat dapat ako. And thankful ako sa encounter na to kasi mas nag-enlighten yung pagkakilala ko sa Kanya. Kaya sobrang thankful na naramdaman ko yun. At prinamis ko sa sarili ko na tutuloy ko to. At hindi ko ito yung hindi ko hayaan na kunin sa akin ng mundo. Maraming salamat. Good morning everyone. Ako po pala si Julian. Sobrang thankful po ako na nag-join po ako sa encounter na to. Hindi ko po in-expect na ganito kalalim mararanasan ko. Dito ko po natutunan na mas kilalanin ang sarili ko at mas mapalapit kay God. Nakakagaan po ng loob ang lahat, lalo na nung naramdaman ko po pagyakap niya sa akin. Tapos, dun ko po napagtanto na hindi po ako nag-iisa. At ang encounter na po to, na ito ay tunay na life-changing para sa akin kasi hindi lang po ito simpleng event, kundi isang journey na nagbukas ng puso at isip ko. Sa dami ko pong realization at healing na naranasan, at tama po si Pastor George na hindi lang po kami pumunta dito sa encounter na to para magsulat at umupo, kundi para matuto at mas maunawaan ang malalim na kahulugan ng salita ng Diyos. Lubos din po ako nagpapasalamat sa nanay ko. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako dito. Hindi ko po makikilala ng lubos si Lord ng ganitong paraan kung hindi po dahil sa nanay ko. Maraming salamat din po sa nagturo sa amin sa encounter at naggabay po sa amin. Maraming salamat po, lalo na din po sa nanay ko. Yun lamang. Po. Ako nga po pala si Keisha. So, yung encounter po talaga is pinaramdam po ni Lord sa akin na mahal niya po talaga kami. Ako, kasi po, nung grade 10 po kasi ako, nagkaroon po ako ng suicidal thoughts po. Tapos nung grade 8 po kasi, simula nung nawala si tatay tsaka si nanay, feel ko po kasi wala na ako mapapagsumbungan. Gabi-gabi po iniiyak ko kay Lord na, Lord, do I still have a purpose dito sa earth? Wala na nawala sa akin sila nanay at tatay. Lagi na lang ako, minsan nag-isolate ako sa
bahay na lang, di ako sumasama kahit kanino. Tinatanggihan ko yung mga kaibigan ko. Umiiyak ako kay Lord. Sabi ko, Lord, please take this pain away na lang, Lord. But the encounter had made me realize na andyan siya, pinako siya sa krus para patawarin lahat ng kasalanan ko. Lagi niya kaming pinaprotektahan kahit saan kami pumunta. Yung encounter po yung nagbago sa akin na nilinis sa akin ni Lord lahat ng thoughts ko at saka kasalanan ko po. Nung unang gabi po ng encounter, binuhos ko yung lahat. Kasi, sabi ko, nandiyan naman si Lord to protect us always po. Andyan siya na pinako sa krus para sa lahat ng kasalanan namin. Yan lang po, thank you. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Naya at isa po ako sa mga nag-encounter. So, super laki po talaga ng tulong ng encounter sa buhay ko po. Especially po kasi before encounter po, marami pong nangyari sa buhay ko. Isa na rin po during pandemic pa lang po nun. Kasi po during pandemic, syempre di po nakapagsimba. So, napalayo po kami kay God, kami pong buong pamilya. And hanggang sa hindi na po kami nakakapagsimba. Hanggang sa nagkawatak-watak po kaming pamilya na iba-iba po yung mga pinagsisimbahan namin kasi po may nangyari din sa dati naming simbahan. Kaya nung una po, si Kuya pa lang po yung nagsimba dito sa Acts. Hanggang sa na-invite niya po kami. Nung una po nun, deep ko po talaga gustong magsimba. Sumasama lang po ako kasi sasama sila mama, ganon. Hanggang sa ano po, nagkaroon po ako ng mga kaibigan dito, kaya lalo ko pong nagana magsimba and sa mga preaching po ni Pastor George. Kaya po, nung sumama ko sa encounter, may inask po sa amin na question. And sinabi po dun kung ano po yung expectation namin after ng encounter. Sinabi ko po doon is to get more closer to God kasi po before po, di ba, napayalayo po kami kay God noon. Dahil po hindi na nakakapagsimba. Kaya po nung encounter po, pinag-pray ko din po yun kay God. Pinag-pray ko po kay God yung family po namin na sana buong family na po kami makapagsimba dito sa Acts. Hindi na po kami hiwa-hiwalay na magsimba. And umiyak din po ako sa kanya sa lahat ng kasalanan ko kasi po super ko po siyang before po kasi po sobrang daming nangyari sa buhay ko. May pressure, may burden, and marami pa pong iba. Kaya sabi ko, Lord, bakit sabay-sabay kailangan mangyari sa buhay ko yun? Kaya po, sabi ko, bakit kailangan ako pa? Ganun. Kaya super nag-sorry po ako sa kanya. And pinag-pray ko sa kanya. And after po nung encounter na yun, after po nung first night, grabe po talaga, sobrang gaan po sa loob after po nun. Kasi po na ramdaman ko po si God. Ramdaman ko po yung presence niya, yung pagmamahal niya, pinaramdam niya po sa akin. Niyakap niya po ako. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa opportunity na binigay po ng Acts family. Super thankful po ako kasi nakasama po ako dito sa encounter na yun. And nag-heal po talaga ako after ng encounter na yun sa mga bagay na mga akala ko hindi ko na kailangan mag-heal. Pero nag-heal po ako dun. Halos parang nabuhay po ako muli. Parang
super gaan po sa pakiramdam. Kasi sinabi din po doon na kailangan po namin i-empty yung sarili namin para punuin kami lalo ni Lord. Kaya po, super in-empty ko yung sarili ko nung binigay ko sa Kanya lahat. Pinag-pray ko sa Kanya lahat. And totoo nga na finil niya kami ng pagmamahal ng lahat. Kaya super thankful po ako sa Kanya. And sa Axe family po. Ayun lang po. Thank you po. Hello po, good morning po. Ako po si Kat. Kasama rin po ako sa nag-encounter nung Friday and Saturday. Yung encounter po is naging malaking part siya sa akin. Kasi natutunan ko ditong magpatawad. Magpatawad ng totoong patawad, like parang wala ka nang iiwan na galit or sama ng loob sa tao. Kasi simula po nung nag-grade 10 ako, nagsabay-sabay po lahat, as in lahat ng problema ko. Dumating na po sa punto na nagrebelde ako. Start nung namatay po yung totoo kong father. Kasi yung real father ko po, never ko siyang nakasama since bata ako. Kasi po, sanggol pa lang po ako or nasa sapupunan pa lang po ni mama, iniwan niya na po si mama. Yun po yung pinagsisihan ko nung namatay siya kasi never niyang narinig sa akin. Never niyang narinig sa akin na pinatawad ko siya. Kaya sinisi ko po yung sarili ko nung namatay siya. Tapos, gusto ko lang po nung time na yun is lagi niya ako nasa tabi kahit patay na po siya. Gusto ko pong nasa tabi niya lang. Kaso po, hindi po pinayagan ng guardian ko o nung lolo at lola ko na nagpalaki sa akin. Kasi nga po, may galit sila. Yun po yung time na yun, nagalit na galit ako sa lolo ko at saka sa lola ko. Kasi po, iniisip ko po, patay na po yung tao pero ayaw pa rin po nila na nandun ako sa taong yun. Dumating na po sa times na nagrebelde ako, naglayas po ako. Alam ko pong maling-mali. Ang dami kong doubt kay Lord. Kasi po, iniisip ko bakit kailangan mangyari to sa akin? Bakit kailangan sabay-sabay? Nung pag-graduate ko po, di ko tanggap. Kasi po, lumaki po talaga ako na malapit kay Lord, academic achiever. Pero nung pag-graduate ko po is, parang normal lang po, parang simula po nung namatay yung father ko, parang nawalan na po ako ng hope sa mundo na bakit pa ako nabubuhay. Parang, di ko na po alam kung ano pang purpose ko sa mundong to. Simula nung namatay yung father ko. Kaya, simula po kasi nung namatay yung father ko, parang lumayo po talaga ako sa lahat ng tao. Napansin din po nila lahat yun kasi nga po, hindi nila ako kilala sa tahimik lang po. Madaldal po kasi talaga ako. Tsaka, ako po yung type ng friend na nagpapasaya sa mga kaibigan ko, kahit sobrang lungkot ko po. Lagi ko po kasing inuuna yung nararamdaman ng iba. Kaya nung second day po ng encounter, nung pinaluhod po kami ni Daddy G, nagsorry po ako kay Lord. Kasi, alam kong sa lahat ng ginawa kong yun, mali. Maling magtanim ng sama ng loob. Maling mag-doubt kay Lord. Kasi siya yung kauna-unahang taong naniniwala sa akin. Siya yung taong niligtas niya ako sa lahat-lahat ng kasalanan kong yun. Yun lamang po. Thank you po. Hello po, ako po si Tasha. Wait lang po. I grew up po na maraming challenges sa buhay.
mga battles na sarili ko lang po yung nakakaalam. Every time na nakakaramdam po ako ng pain, sinasarili ko lang po. Sarili ko lang yung sinasabihan ko. Kasi parang natatakot ako mag-open sa iba ng mga sakit na nararamdaman ko. Kasi alam ko sa sarili ko na lahat kami may pinagdadaanan din. Ayoko nang makadagdag. Ina-assure ko yung sarili ko na okay lang ako, lilipas din naman to. Lumaki po ako na may kinikilalang Diyos, pero hindi po to the point na may deeper understanding about kay Lord. Sinusumbong ko po sa Kanya lahat ng mga nararamdaman ko, nararanasan ko, pero parang hindi po kasi enough, hindi po ako fulfilled. But then, nung nag-church na po ako dito, hanggang sa umabot po ng point na sinabi po sa amin na may encounter po kami yung mga youth. Na-excite po talaga ako kasi sabi ko sa sarili ko parang eto na ata yung tamang time para mas maunawaan, maintindihan ko po si Lord, yung mga salita niya po. At hindi naman po ako nagkakamali doon. Throughout my experience sa encounter po namin, naramdaman ko po, naranasan ko po yung presensya niya. Na-realize ko rin po sa sarili ko na hindi po pala ako nag-iisa. Kasi may guidance po kay Lord. Kasi ganun po siya ka-powerful. Pinarender ko po lahat sa Kanya. Nag-ask po ako ng forgiveness and guidance po, and I choose to trust Him fully. At habang buhay ko po itong dadalhin kasi alam ko po sa sarili ko na may malaking mangyayaring pagbabago po sa buhay ko. Because I know po na God is always faithful and He would never leave us. Di man natin siya nakikita, pero may ibang paraan po si Lord para maramdaman, maranasan po natin yung presensya niya. And lastly po, gusto ko lang po magpasalamat sa mga pastor, sa mga ate at kuya na nag-guide po sa amin simula nung pre-encounter hanggang encounter po. Naramdaman po talaga namin yung love and support niya sa amin. Para sa akin po, blessing po kayo. Kasi kayo po yung nagsilbing tulay para maranasan at maramdaman po namin yung presensya ni Lord. Thank you po. Hi po, ako po si Princess, Raisa 2.0. Before the encounter, hindi ako okay kay Jesus. Nagpe-pray naman ako pero parang as a routine lang. And I didn't feel like I was really talking to God. Hindi ko kasi siya nararamdaman. Nag-church po ako dati. Akala ko okay na ako kasi na-encounter ko na noon si God. Hanggang sa nadala ako sa distraction, problema at kasalanan. Pakiramdam ko, tinalikuran ko siya. Nahihiya at natatakot na akong lumapit sa Kanya. Gustong-gusto kong maranasan siya ulit. May gusto akong marinig mula sa Kanya para maging panatag ako na gusto rin niya akong kausapin. Nung gabing yun, nagpe-pray po ako ng totoo. Nakaluhod, nakayuko at umiiyak. Paulit-ulit ko pong sinasabi na, Jesus, natatakot at nahihiya ako sa'yo. Sorry, Jesus. Habang pinagpe-pray po ako ni Pastor, may naramdaman po ako. Hindi eksaktong boses, pero malinaw sa puso ko. Don't be afraid. Just confess. Parang salita na, anak, huwag kang matakot. Umiyak ako kasi hindi yun yung gusto
Umiyak ako kasi yun yung gusto kong marinig mula sa kanya. I confessed to him. I talked to him. Nilabas ko po lahat. I felt heard. Sobrang gaan. And I realized hindi po talaga siya umalis. Kailangan lang na lumapit pa ako sa kanya. Tuwing nagpe-pray po ako, lagi kong sinasama ang mga salitang, Jesus, idaan mo po ako sa tamang path kapag hindi ko na alam kung saan ako papunta. Kahit na minsan hindi ko siya nararamdaman, patuloy pa rin akong nagpe-pray. I know this is the answer to my prayer. This is the right path. Ang maniwala at sambahin siya. After the encounter, sobrang dami kong na-realize. Lagi ko pala siyang nai-experience kahit sa maliliit na bagay. Andyan lang siya. Faith is not always a feeling. Sabi nga nila, lagi ko yun naririnig. Sometimes it is choosing to talk to Him even when you don't feel anything. This time po, I don't just want to feel His presence. I want to stay. Hello po, good morning. Ako po si May, or Krisha na lang po. Before po ako mag-enter dito sa church, or bago po ako sumama ng encounter, is super heavy po talaga. To the point na parang walang way na dadaanan. Parang magulo, walang direksyon, walang tamang patutunguhan. So, pinilit po talaga ako. Nandiyan po si Ate Bang. Si Ate Bang po talaga yung nagpilit sa akin. Ginusto ko rin naman po. So, ayun po, nag-aalala pa po ako kung sasama ba ako kasi nag-aalala po ako sumama nun kasi magalit yung nanay ko. Kasi po gusto lang talaga nila is Catholic lang po talaga. So before po ako mag-enter sa pre-encounter is wala pong direction kung saan ako pupunta, kung saan yung direction na dadaanan ko. Pero po nung sumama ako ng pre-encounter, nung time na pinaluhod po kami ni Pastor George, ayun po, dun po na-feel ko na parang may mayakap po sa akin. And nung first day po ng encounter namin is, pinanood po sa amin yung The Sacrifice. Dun ko po na-realize na may nagmamahal po sa akin, na hindi po ako nag-iisa, nandiyan po siya. Ang dami ko po na-realize sa video na yun na hindi ko po kailangan ng tao na ipapil sa akin yung love kasi nandiyan si Lord. Nandiyan yung Ama na nagmamahal sa akin ng totoo. Nandiyan siya para yakapin ako. Ayun po na di po ako sanay mag-open up sa ibang tao. Mag-open up ng nararamdaman ko. Di po kasi kami okay ng family ko. Like stranger sa loob ng bahay kapag may cellphone na. Parang wala pong love sa bahay. Magulo po. Parang broken family yung style kasi lagi may sigawan. Doon po ako nag-grow up sa family magulo. Hindi alam yung gagawin. So ayun po. Ilang beses na po umalis sa church na to. Bumalik lang po ako nung nag-encounter. And ang dami pong na-realize po sa mga nasabi ng pastor, nila ate, nila kuya, na wag kang matakot na bumalik kasi
si God nag-wait lang sa'yo. Andiyan lang siya lagi. Every time na need mo siya, tumakbo ka lang sa Kanya. Then, kinaya out ko po talaga na habang pinapanood po yung sacrifice is sobrang lala po ng iyak namin. Doon po namin naramdaman yung presence ni God. Nakundit po kami ng Holy Spirit na iyak mo lang lahat kasi handa ka niyang yakapin. Doon po, gumaan po yung feeling ko na kahit sobrang bigat, iiyak mo lang sa Kanya kasi yayakapin ka niya. Hello po. Ako po si AC Diego. Ako po sa isa yung nag-encounter po nung Friday and Sunday. So, Friday and Sabado po pala. Tapos, before po kasi ako mag-encounter po, madaya po nangyari sa buhay ko. Simula po yung Hindi. Simula po yung first time ko lang to. Madami po kasi nangyari sa bahay po namin, sa family ko po. Yun po, dahil po kasi nangyari sa bahay po namin. Sa family ko po kasi, sa una po sa mama ko, nag-away po kami. Tapos sa family ko po. Tapos rin po, na-stop din po ako sa ministry ko, sa pagigitara, isang buwan. Halos hindi nga po isang buwan eh. Nagpas po isang buwan yun. Tapos nung nag-encounter po ako Friday. Nung pre-encounter po, parang wala po ako masyadong parang expect ko lang po na na parang lang to, siguro magpipray-pray lang to. Ganun yung nasa isip ko po nung pre-encounter. Tapos po, nung simula na po nung encounter na yun, doon po pinarealize sa akin ni Lord na sobrang mahal niya ako. Sobrang love niya ako. Tapos, grabe yung sakripisyo niya sa akin. And then, lalo na po nung second day, doon niya po mas pinaano sa akin na niyakap niya po talaga ako. Tapos, nung pinaload na po kami, doon po yung, bago po kami pinaload, siyempre nag-pray lang po. Tapos, nung pinaload na kami, pinayoko na po kami ni Pastor. Tapos, bago pa po lumapit si Daddy G po, meron pong isang amoy na sobrang bango po. Natural lang po siya. Hindi pa po lumalapit si Pastor George nun, pero may dumaan po sa akin talaga na sobrang bango. Tapos yung buong katawan ko po is, wala pong maramdaman na kahit anong lamig po or init. Doon po yung sobrang iyak ko. Kasi, niyakap po talaga ako ni Lord. Yung presence niya po talaga sa akin is, nandun po talaga. Talagang niyakap po talaga ako ni Lord nun. And then, tapos, sinuko ko po lahat ng ko sa kanya, ng galit ko, ng doubt ko, ng sin ko, sa lahat-lahat. Binigay ko sa kanya yon. Sabi ko, di ako iyak.
Yun po, nag-sorry po ako. Sorry po, yung mga family ko po dito, sorry po sa ako sa inyo. Ano po, worship team din po, sorry. Ang dami ko pong nagawang kasalanan. And yun po, ang dami pong pinano sa akin ni Lord. Pinarealize sa akin na may purpose pa ako. Kaya napaka-memorable po yung sa akin, yung encounter. Yun lang po, thank you po. Hello po, ako po si May. Before this encounter, I was a very sinful person, and I did not know what I was doing. And And I used to go to this church, but I was very inconsistent. Then my friends asked me if I want to go to the encounter. Then I said, sige, I want to try to be with Christ again because I've failed so many times. Then when we knelt down, I felt something in my chest saying like, kneel down, son. Then I cried my all out to him. I'm very thankful for the Lord since like after I cried everything out to him, my soul changed, my body felt lighter, and it felt like I was thinking maybe I could try with Christ again instead of just praying instead of going to church. I want to actually be in a relationship with God instead of just praying. Hello po, ako po si Nigel. Wala po akong masabi. Napakabuti niya. Doon na po ako naniniwala na may gagawin siya sa atin. Hindi lang lahat ng paghihirap walang malulutas. Lahat may solution. Papasalamat po ako sa nag-imbita sa akin dito sa church na to. Akala ko dati hanggang doon na lang ako. Hindi na makakalabas sa problema na yan. Pero po yung narinig ko po yung
salita ng Diyos. Doon ko na yung naintindihan. Wala po akong masabi sa kanya eh. Napakabuti po. So, yun lang po. Maraming salamat. Good morning, Holy Spirit. Blessed morning to you all, naman. To my most wonderful parents and friends out there. Hello. Before this encounter, I was bound for how many years by shackles, by chains. I wasn't showing it to anyone because I had a fear before of being judged. Yeah, I was an academic achiever, but it seemed that there was just something empty. Since I was 10, so that was 3 years already, almost 3 years I was bound. But here I am. I'm free. The Lord has made me see how He triumphed over these bounds. He made me see how the chariots of Egypt were drowned. Their soldiers were crushed by the force of the water. For I know I am free in Him, because His mercy endures forever. Amen. Thank you, Jesus. During the first night, I felt lighter. There was something that was bound to my heart back then. 2 years ago, I faced the destruction of 2 friendships in quick succession. It was a very grievous experience indeed, and the effect lasted for over a year, if I'm not mistaken. Yes. But when the encounter came, I was given a gift. I was able to teach my friends. Even just Isaiah 53, I was just able to teach my friends. I give glory to the Lord because He's given me that gift during the first night. And in the second night, in the second day, when I prayed, I felt myself heat up. I couldn't stop shivering because I felt something come to me. And those chains, He made me see how they were broken, because I was really desperate. I was bound for how many years? So, of course, I was desperate. And the Lord has answered my prayer. Not just to me, but hopefully to the person I invited to. I felt sorry because I don't know if many of you know who Chris is, but he wasn't able to really return to the Lord's flock. He had something in his heart kasi. But I thank the Lord. I thank the Lord. He has freed me indeed. I stand free, and I don't live. It is said in His word that he who enters through one gate shall not leave through the same gate. And that's what the Lord has shown me. He has shown me that He indeed has searched for me. Psalm 139, verse 1. O Lord, You have searched me and has known me. Oh, I thank You, Jesus.
He has given me gifts of teaching and how to praise. He has shown me His mercy. How many times I almost died, but He has shown His mercy to me. I give thanks to Him, and I give thanks because He has brought all of you here to serve Him. Mother, I apologize for what I have done. I apologize for acting so distant from you. And I forgive you naman for the things you've said. And I thank the Lord for my father. He has taught me through him so many revelations. Wait. Praise be to the Lord. What I can say is, the Lord is good, and His mercy endures forever. Hello po, I'm Ivan, and my testimony is all about the future po. My dream is to become a doctor because I believe that everybody should have a proper and free healthcare. It should be a human right, not just a privilege to some. And recently po, I've been experiencing a lot of self-doubt, constant worrying and fears about my future. And lalo na po na darating na po yung mga entrance exam sa college. Gusto ko po talaga makapasa sa UPCAT kasi nag-offer po sila doon ng libreng program for medicine. And parang I feel like this is my only way na makapag-aral sa medicine kasi alam ko naman po na my mother, she won't always have the opportunity to work because she is aging na, and my brothers po, they have their own family po, and alam ko po na priorities din po nila yung mga anak nila, so parang nakakahiya po na. So parang so ayun po talaga. So nung Friday night po, nung pinaluhod po kami ni Pastor, pinipray ko po talaga noon na tanggalin niya yung worries ko, yung doubts and anxieties ko. And sana makapasa ako sa UPCAT to become the first UPCAT pastor of the family and to become the first doctor of the family. And nung may lumapit po sa akin nun, si Kuya Jonas po yun, sinabi niya po yung verse na pinangahawakan ko, which is Jeremiah 29:11. I have a plan to prosper you, not to harm you. A plan to give you a hope and a future. And yung isa pa po, yung session po ni Pastor, yung The Revelation of the Cross. Yung ano po doon, yung Numbers chapter 21, verse 4-8. Nasabi niya po doon yung logo, yung reason behind the logo ng medicine. Yung ano po, yung snake na nasa tungkod. And yung mga titingin po doon is gagaling. So parang I was enlightened and motivated to become a doctor po. Kasi ayun pala yung reason bakit ayun yung logo behind medicine po. And God spoke to me through them po, through Pastor Jonas and Pastor George po. And parang nawala po yung fears and anxiety ko. And God told me that I should not worry about anything. Instead, pray about everything. Dream big, pray big, and believe big, because I can do all things through Christ who strengthens me. And no one will defeat me, for God is with me. And someday, I will earn that medical doctor in my name. Thank you po. Ako po ay mababaw lang yung kaligayahan ko. Hindi ako nagpastor o naglingkod sa Panginoon dahil gusto kong pagpalain ako ng Diyos. Hindi po. Naglingkod ako sa Diyos kasi naranasan ko siya personal sa buhay ko. Ginagaw ako, pinatawad ako ng Diyos sa mga kasalanan ko. Kaya naging advocacy ko na gusto kong makakita ng maraming tao, lalo ng mga kabataan na bago ang buhay.
At mga kapatid, ito pong mga kabataan na ito na nag-encounter, kinausap ng Panginoon. It was an answer dun sa aking prayer and of course, that God spoke to me noong January na mag-conduct muli ng encounter. And I prayed for that. And praise the Lord sa mga kabataan natin na nag-encounter. Palakpakan po natin ang Panginoon. You know, I am teary-eyed and forever grateful sa mga kabataan. Actually, pag nakakita ko ng mga kabataan, gusto ko sila lahat makatapos ng pag-aaral. Kasi kami po sa kahirapan ng buhay, hindi po ako graduate eh. 2 years ako sa course na psychology na nag-shift ng political science. 2 years. 2 years sa Far Eastern University. 2 years ako sa STI ng computer course. 2 years ng Faith Bible College. Laging 2 years. Kasi yun ang favorite number ko eh. 222. Yun yung birthday ko eh. But actually, deep inside of me, talagang pinangarap ko na maraming kabataan na mabagong buhay, makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sa church na to, nakapagpaaral tayo ng, 13 bata. And I'm praying na si Lord mag-raise up dito ng mga, of course, thank you Ivan, mga doctors, lawyers, professionals, na, that God will raise them up as future leaders na magdadala ng pagbabago sa ating bansa. And I'm praying na tayo po mismo, personal, baguhin tayo ng Panginoon. Mga kapatid, it's not about religion. Religion can change you. Dati merong religion, pero hindi tayo nabago ng religion. It's about having a personal relationship with our Lord Jesus Christ. Amen? Pwede po ba tayong tumayo lahat at purihin, palakpakan natin, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagmamahal sa iyo. Siya ay merong magandang buhay para sa iyo. Siya ay merong napakabuting pangarap para sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasambakan namin, O Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon, aming Diyos, aming Ama. Salamat, O Banal Espiritu. Salamat po sa iyong pong presensya sa amin. Naramdaman ka namin, naranasan ka namin, at patuloy ka naming mararanasan sa iyong kabutihan sa amin. Sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.